Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa araw ng March 7, 2026. Sa pagbubukas ng magandang umaga ng March 7, mararamdaman mo ang isang napakagaan na enerhiya na nag-uudyok sa iyo na hanapin ang balanse sa bawat aspeto ng iyong buhay ng may sapat na katuwiran. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang talas ng pakiramdam upang makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay. Kaya naman ang iyong pagiging mahinahon ay magsisilbing inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo na kasalukuyang nakakaranas ng kalituhan. Gamitin ang biyayang ito upang ayusin ang iyong sariling mga prioridad at huwag kang matakot na tumanggi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong kapayapaan ng isip dahil ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa iyong kakayahang magpanatili ng kaayusan sa iyong kalooban at sa iyong kapaligiran sa bawat sandali. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa pakikipagkapwa at ang iyong patas na pagpapasya ay lubos na mapapansin ng iyong mga kasamahan at mga nakatataas. Mapapansin nila ang iyong pagiging maingat sa paglutas ng mga hidwaan sa opisina at ang iyong kakayahan na magdala ng pagkakaisa sa gitna ng magkakaibang opinyon. Kaya asahan na ang iyong mungkahi ay hihilingin sa mga usaping nangangailangan ng mabusising pagsusuri. Huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong galing sa paggawa ng mga desisyon na makakabuti sa lahat dahil ang iyong mahinahong paraan ay sadyang kailangan upang matiyak na ang inyong mga proyekto ay magtatagumpay ng may sapat na dangal at kagalakan para sa bawat miyembro ng iyong pangkat. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na nagbibigay ng tunay na halaga at hindi sa mga pansamantalang luho. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang pakikipagtulungan o investment na may kinalaman sa sining, disenyo, o mga serbisyong nagpapaganda ng ugnayan ng mga tao. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat detalye bago mo ibigay ang iyong buong tiwala. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang paglalaan ng sapat na halaga para sa iyong sariling pangangailangan ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan na ang iyong yaman ay nasa isang matatag na kalagayan para sa iyong kinabukasan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matamis na pagkakasundo at malalim na pagpapahalaga kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na paggalang sa iyong mga pangarap at sa iyong pagkatao. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa isang makabuluhang usapan o ang pagsasagawa ng isang simpleng aktibidad na nagpapakita ng iyong pagkalinga ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama ngayong araw. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong kaakit-akit na aura at ang iyong pagiging maunawain ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matibay na karakter at marunong magpahalaga sa tunay na ganda ng isang maayos na pagsasama. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong balat at sa iyong mga bato na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pagtutok sa mga gawain sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na tubig at mga pagkain nagbibigay ng sustansya upang mapanatili ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga obligasyon ng may sapat na sigla at bilis sa bawat pagkilos mo sa labas. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapabuti sa iyong postura o ang simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magnilay ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatibay sa iyong buong sistema at emosyonal na kalagayan. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapamagitan at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising payo upang mahanap ang hustisya sa kanilang sariling sitwasyon. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magkakaroon ng mas maayos na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kakilala, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapaganda ng iyong kapaligiran, sining, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng iyong orihinal na likha.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga nakagawiang pamamaraan lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kagaanan at saya sa mata ng marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang mahusay at mapayapang tao. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga usaping panlipunan. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malawak na kaalaman. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong silid o bumili ng mga kagamitan na magdadala ng higit na kagandahan sa iyong paligid, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao. Kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa batas, sining, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad at kagalakan. Iwasan ang pagiging masyadong indecisive o ang pag-aalinlangan sa iyong sariling kakayahan upang hindi ka makagawa ng pader na maglalayo sa iyo sa mga bagong pagkakataon na maaaring magpabilis sa iyong pag-unlad sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng paghingi ng opinyon sa iba at ng iyong sariling paninindigan ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng lahat. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin ng hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pakikipagsapalaran sa buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo sa maghapon. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa iyong mga ugnayan o legal na usapin, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng bawat datos. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-aayos ng iyong mga kagamitan. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam.
Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo sa bawat sandali. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 6, 15, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay maputlang asul o rosas na sumisimbolo sa kapayapaan at pagmamahal. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsasaayos ng isang bulaklak sa florera, ang pakikipag-ayos sa isang kaibigan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, o ang pagbili ng isang bagay na sining na magbibigay ng mabusising inspirasyon sa iyong araw-araw na pamumuhay.